Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, no? Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcoleta, tatakbo na raw. Yan. Kaya po sila pa lang yung endorse natin kasi sila pa lang yung tatakbo, eh. Wala pa po yung iba, eh. Okay. Kada may yan si Marcoleta, wala akong duda diyan. Wala akong hihintayin na mag-endorse talaga natin yan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong mga 12 ng administrasyon. Bakit po hindi sila po pwede, dapat, kung totoong ikaw ay Duterte supporter, bakit po dapat hindi sila iboto? Ngayon, kung iboboto nyo pa rin, tapos sasabihin yung Duterte kayo, hindi ko pa rin kayo kukundina. Alam nyo kung bakit? Ang lakas ng impluensya ng vlogger nyo. Yun lang po masasabi ko. Kasi pag naipaliwanag ko to, at sa akin pa sasama ang loob ninyo kung bakit hindi dapat iboto to, talagang yung impluensya ng vlogger nyo, yung nakataktak sa utak nyo. Kasi katwiran yung papaliwanag natin. O, idagdag na rin natin dyan, ito po, no, yung sinasabi po nila na mga nagbabaliktaran. Actually, parang isa pa lang naman. Ayan. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to si Congressman Marcoleta, no? Si Congressman Marcoleta po, wala po akong duda na dapat pumasok sa Senado. Dalawang pagkakataon. Una, yung laban sa ABS-CBN. Doon natin, ako personally, doon ko unang nakilala yan si Marcoleta, no? Doon po sa laban sa ABS-CBN. Siya talaga yung pangunahing karakter doon, laban sa ABS-CBN. Nakita niyo yung husay na pinakita niya. Ngayon naman po, nung binabakbakan si BP Sara, siya talaga yung tumayo na talagang nagtanggol. Ang resulta po niyan, tinanggal siya sa mga komite na miyembro siya. Actually, yung iba, vice chair pa siya, eh. Pero tinanggalan po siya ng mga committee chairmanship, vice chairmanship, at ang pati po pagiging member lang. So, talagang naapektuhan po siya, no? Mayroon pong ginawa sa kanya dahil lang po sa pagtatanggol sa tama. Yung pagtatanggol, yan po mga kailangan natin, maalam sa batas. Tapos, kayang ipagtanggol si BP Sara sa anuman, no? Kaya po, pasok na pasok yan si Marcoleta, no? At higit sa lahat, napakasarap kumain ng hopya. Hindi, talagang ang kinakailangan natin ng kakampi. Talagang lumantad po si Marcoleta na kakampi. As in kakampi talaga ng ating Vice President. Sa panahon na inuusig, sa panahon na walang nagtatanggol, sa panahon na parang iniwanan na ng lahat yung mga Duterte, nariyan yung Marcoleta para ipagtanggol siya sa mga, doon mismo, sa House of Crocs. Diba? Hindi siya nagpadala sa mga kasama niya. OFW Hero, thank you very much sa 199. Pabuhay na mano, Sir Bads. Thank you very much sa'yo. OFW Hero. Hero ka talaga. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, dito na po tayo. Yung mga bumaliktad muna. Alam mo yung Pebbles, kung siya po ay parang nakita ko nga na ano naman daw siya, loyalista. Wala tayong magagawa. Alam po ninyo. Hindi lang po to para kay Pebbles, no? Para kung sino pa po yung darating. Siyempre, hindi naman nila papaliwanag yan na sila ay kung anong dahilan. Pero simple lang po sa akin yan, no? Wala pong sumuporta sa Duterte na kaya ka sumuporta dahil yung kung nag-expect ka ng iba pa. Kasi ang Duterte sa panahon ngayon mahirap sumuporta, di ba? Lahat binibintang sa mga Duterte, pinasasama. Yung kung supporter ka ng Duterte nung panahon siya ay presidente lang, katulad ng maraming congressman, pwedeng hindi pa totoo yung yung pagsuporta. Pero ngayong panahon na inuusig yung mga Duterte at Duterte supporter ka pa rin, talagang nakakabilib. Ngayon, eto ngayon ang tanong. Hindi naman po lihim na yan, no? Na marami po mga vlogger, mga tauhan at kung ano na pa. Marami pong kumikita tuwing malapit ang eleksyon, no? Lalo na sa mga vlogger. Sa pangkalatan to, hindi ko po iisa-isahin. Kasi wala akong ideya kung sino binabayaran. Wala rin ako ideya kung paano nagbabayad. Mukha akong pera, eh. Kung alam ko lang may bayaran, di nakapila na ako. Pero isa lang ang natitiyak ko sa inyo. Kahit sunugin ako rito. Yung pagsuporta ko sa mga Duterte, walang kapalit na bayad kahit kanino. Hindi nga ako kilala ng mga Duterte. Nakita ko si Sara Duterte
Nagpa-picture kami. Nakipila ako. Yung pipila ka dahil pipila ka dahil gusto mo magpa-picture. Naroon sa Davao City Hall noon. So pumila ako. Tapos picture. Yun lang po yung tanging time, no, na nagkita kami. Si Tatay Digong nakita. Syempre makikita mo 'yan pag umatin ka ng Maisog Rally. Di ba? Doon lang alangan naman lumapit ka syempre may mga gwardiya. So una naming pagkikita ng personal yung unang Maisog sa Davao. Yun lang po yun. So wala po talaga. Believe nga ako rin sa mga tao niya, mga contact talagang magkakakilala na sila lahat. Hindi ko po alam kung paano yun eh. Hindi po ganun yung personality ko na makilala ko lahat ng mga nakapaligid. Wala po akong kakilala talaga. As in, kakilala po nila ako dahil nanonood sila ng mga vlog ko. Nagugulat nga ako eh. Binabati nila ako, uy, ang pogi mo dun sa vlog mo. Hindi, totoo nga. Nabibigla rin ako. Kaya, pag nagkikita-kita kami ng mga malalaking personalidad, okay. Pero hindi rin lingid sa ating kaalaman na may mga bayaran din, may nagbabayad, nababayaran, etc. No? Ngayon, nagulat siguro, magugulat ka kung sumuporta ka sa Duterte, ine-expect mo na lahat ng politiko ay, lalo na ngayon mag-eleksyon, ay may nagbabayad. Wala ka talagang asahan sa mga Duterte. Kahit sino magsasabi niyan na walang ibabayad sa'yo. Kaya, hindi ako magtataka kung mga makikita nyo na mapupunta sa iba, lalo na yung mga sanay na nababayaran, na nag-expect na may bayad sila. Wala palang bayad dito. Doon na lang uli ako sa, ganun po yun. In general yan. Pwede kong masabi ang ganyan. Kaya yung lipatan. Kasi imposible na naging supporter ka ng mga Duterte sa panahon na ginigipit yung mga Duterte. Ano katwiran mo? Bakit ka babaliktad? Sumuporta ka, binabalatuba ng mga Duterte. Ibig sabihin, tiniis mo yun na matagal. Nung malapit na eleksyon, bigla kang babaliktad uli laban sa mga Duterte. Imposiblihan ako doon. Di ba? Masyadong imposible yun. Okay. Kaya ganun po yan. Ngayon, ganito po. Pagdating po dito sa 12 na to, ipagpapauna ko na sa inyo. Bakit mo, kung ikaw Duterte na vlogger o Duterte supporter o kung ano ka pa man, leader, bakit ka mangangampanya? Okay lang yung labas sa 12. Maunawaan pa kita. Maaring kaibigan mo yan, hindi mo matanggi yan, di ba? Tapos tumakbong senador, ikakampanya mo. Pero yung narito, sa 12 ni BBM, kahit pa magsabi yan na independent sila, hindi dapat iboto yan. Kung totoong Duterte ka, opo, talagang masaktan na masasaktan. Bakit? Hindi naman po mga bata yan. Hindi po bagito rin yan sa lahat po yan, hindi na bagito. Ang matatawag lang natin bagito yan, si Villar. Pero, si Villar, puta, pamilya na nila yan. Pang-apat na yan na magsesenador sa pamilya nila. Hindi na rin po matatawag na bagito yung mga Villar. Tsaka ano na yata yan si Villar eh. Congressman ba ngayon yan? Hindi ko alam eh. Kung ano yan ngayon. So lahat po yan, alam yung nagaganap. Lahat po yan, alam nila kung anong ginagawa ng mga Marcos sa mga Duterte ngayon. Marcos, Romualdez, Araneta. No? Hindi po lihim yan. Pucha, kung napaglihiman ka, tatakbo ka senador, wala kang kwentang iboto lalo. Pero mo, hindi mo alam na ginigipit ang mga Duterte ngayon. At ang nanggigipit ay ang pamilyang Marcos, Duterte, Marcos, Romualdez, Araneta. Imposible, di ba? Okay. Ngayon, ano ang ikakatwiran nyo diyan sa mga tumatakbong senador na yan? Ano ikakatwiran nyo? Bakit kayo luminya pa rin? Kahit sabihin nyo independent kayo, kahit sabihin nyo guest candidate lang kayo, pwede po yun. Na hindi kayo maging guest candidate niyang admin lineup. Sasabihin nyo, ay ayoko. Imposible po ilagay kayo na hindi kayo nakausap. Imposible. Hinulaan lang. Ito, palagay ko papayag to. Imposible po yun. Di ba? Imposibleng hindi nyo alam na nasa lineup kayo. Pagising nyo, nagulat kayo. Ito po yung tanong po na hindi pa po nagsasabi na tatakbo, mahirap po manghula. Tinatanong nyo ba ako kung si Attorney Harry Roque at si Trixie iboboto natin? Ang tanong po, nagdeklara na ba sila na sila ay tatakbo? Yung mga nagdedeklara lang po, so far, yung tatlo ng PDP, di ba? Okay, balikan natin tong 12 na to. Hindi po pwede mong, hindi ako maniniwala na hindi mo alam na nailagay ka dyan. Uy, anong nangyari? Anak ng pupa. Mali. Teka po, nawala ako eh. Nag-end yata yung live ko. Nag-end yata na hindi ko alam. Nakalive pa ba? Yun, kinabahan ako.
Akala ko nawala yung live. Pasensya na, nawala po kasi yung monitor ko eh. Yung pala, nalipat ako sa ibang channel. Nakatatapos lang ng live. Thank you very much muna kay Jeffrey na nagbigay sa atin ng 799. Boss Buds, the world is a lesser place without Senator Rodante Marcoleta. Matik na yan, bossing Buds. Ipasok natin sa Senado si Marcoleta. Meron pa pong isang nagpakape. Batiin lang natin ng konti. Mahirap po yung Jeffrey Olasiman, thank you. OFW Hero, nagpakape uli. Salute to the teachers like Sir Buds, wife and Marcoleta wife. They are all teachers. Kudos. Yan. Thank you very much. Okay, balik tayo rito sa kwentuhan, no? Kahit sabihin mo pa na independent ka, yun na nga, may duda ka. Di ba? May duda ka sa pinapasok mo pala. Kasi nagdedeklara ka na independent ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka solid din dyan sa pinasok mo. Pero, ganun pa man, kahit ilan pa po magdeklara na sila independent dyan, dapat hindi kayo pumasok sa, sa team na yan. Okay, ikalawa, meron din pong manghihikayat sa inyo na ipasok natin to kasi mas qualified, magaling na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman